Hindi matutumbasan ang saya ni Kiefer nang makahanap ng murang apartment na hindi lalagpas sa budget na meron siya ngayon. Lumipat lang kasi siya sa tinitirhan nang makakuha ng scholarship, kaya minabuti niyang lisanin ng kabanatuan para makipagsapalaran sa isang universidad sa Metro Manila. Magmula bata ay nais niya nang maging isang journalist. Ngunit sigurado siyang hindi makakaya ng mga magulang ang pasanin ng mga gastusin para rito. Panganay si Kiefer sa 3 magkakapatid at inaasahan ng magtatrabaho. Ngunit binigo niya ang kagustuhan ng mga magulang para ituloy ang pag-aaral. Buti na lang talaga. Mura lang ibinigay itong kwarto. Medyo nagtataka lang siya sapagkat sa isang linggong pamamalagi niya roon ay wala siyang nakikitang kahit sinong tao sa 3rd floor kung saan naroroon ang kanyang apartment. Ayon sa 40 anyos na baklang caretaker ng nasabing building ay mayroon siyang nag-iisang kapitbahay sa pinakadulong silid ng 3rd floor kung saan ay katabi ng hagdanan papunta sa roof deck. Kaya naman ngayong araw, matapos mabalitaang may umalis na sa ikalawang palapag, nagtungo siya sa opisina ni Mang Enrile. Ang baklang caretaker, nasa pinakababa lang yun ng nasabing gusali, malapit sa main entrance. Magandang umaga po, Manong. Mamang pala. Magtatanong lang po sana. Go lang, dog. Tarog ka lang ba sa kayang sagutin ng brain cells ko? Actually, hindi po pala tanong. Gusto ko po sana mag-request, Mamang. Ano po kasi... Masyado kang pabitin, dong, ha? Anong request ba yan, ha? Baka mag-request ka ng motor o kaya car. Di naman kita jowa. Kaya pa sa mga ganyang request, ha? Cute ka. Oo, pero di ako mahilig sa bagets. Napakamot ang ulo si Kiefer dahil sa mga pabirong sinabi ng caretaker. Ano po kasi, parang narinig ko may umalis na tenant dun sa 2nd floor. Kung okay lang po bang lumipat ako ron? Ay, sorry, dong, ha? I can't do that. Bago kasi umalis ang nandoon sa room 20, meron nang nakareserve na naunang nagbayad. Alam mo na, down payment first. Ikaw nga lang ang pinayagan kong hindi mag-down dahil estudyante ka eh. Pero magi mo ibera sa iba tawachi rito sa apartment, ha? Kasi baka mag-aklas ang iba. Sabihin, may favoritism a kes. Ganun po ba? Sayang naman po. Pero salamat, Mamang, ha? Wait, bakit pala gusto mong lumipat ng apartment? Hindi mo ba type yung room mo? Maganda naman dun, ha? Don't get me wrong po. Gustong gusto ko po yung room kasi very convenient po sa akin. Study type pero hindi po mainit. Ano lang po kasi, paano ko ba sasabihin? Ibera mo na. Hihigitin ko yung dila mo. Sige ka. Ano po kasi, Mamang, huwag po kayo mo-offend, ha? Napaka-creepy po kasi sa akin para dun sa 3rd floor. Kasi yung sinasabi niyong nag-iisa akong kapitbahay, 1 linggo na po ako rito pero never ko pa po siyang nakita. May kapitbahay pa po ba talaga ako? Or ginujoke lang po ninyo ako? Grabe ka dong, ha? Na-offend ako ron sa kung ginujoke kita. Itong pang mission na Feslock na to, lolokohin ka? May kapitbahay ka naman talaga ron. Si Mina. Mga nasa ka-age ko yata yon. Pero babyface ang ate mo, ha? Baka pag nakita mo yon, mainlababo ka. Nga lang talaga, once in a blue moon mo lang makikita yon. Magti 3 years na siya dito sa building apartment pero nasa site ko lang siya kapag magbabayad ng upa. Di halos naalabas si ate girl mo. Maliban na lang kapag may importante siyang gagawin somewhere else. Ang weird naman po.
parang lalong naging creepy po para sa akin. Masasanay ka rin sa creepy Camerot na yon, lalo na eh. Madalas mo akong makikita. Isipin mo na lang dong, Fesla ko pa lang, creepy na. Dahil doon ay napatawa si Kiefer, kaya pakunwaring sumimangot ang baklang caretaker. Award sa laugh ah. O siya, may tanong ka pa? Wala na po. Salamat mamang ah. Babalik na po ako ron sa room. Thank you po. O siya, sige. Doon ka na sa faraway dahil bisbisihan na rin ang lola mo. Remind ko lang yung next month ah. Mag-delay ng payment. Huwag mo stress yung beauty ko. Opo. Matapos makipag-usap, ay lumabas na ng opisina ang binata at naglakad papunta sa left wing. Meron kasi roong common comfort room para sa tenant ng building. Naiihi na kasi siya, kaya naisipan niya munang magbanyo bago bumalik sa sariling kwarto. Kaya lang, bago pa siya makarating sa harap ng pinto ng male restroom, ay may matandang ginang na si Aling Linda na sumulubong sa kanya. Kalalabas lang nito ng banyo ng mga babae. Kulubot na ang balat nito, maiksi ang buhok at namumuti na. Maliit lang at malamlam ang mga mata, pero kung makatingin sa kanya ay parang sinusunog na ang buo niyang kaluluwa. Dahil doon ay napaiwas ng tingin ang binatang may kapayatan at nagpatuloy na sa paglalakad papasok sa banyo ng mga lalaki. Ang kaso lang ay humarang sa daraanan niya si Aling Linda at saka siya tinapunan ng tingin simula ulo hanggang paa bago ito magtanong. Bago ka lang dito ano? Opo. Bakit po? Nakita mo na ba siya, iho? Sino ho, manang? Yung babae. Kung nakita mo siya, mas mag-iingat ka. Mag-ingat ka sa kanya dahil baka ikaw naman ang sunod niyang biktimahin. Napakunot na lamang ng noo ang binata habang nakatingin sa ginang na nagpatuloy lang sa pagsasalita. Yung apo kong si Sally, kinaibigan niya, tapos pinatay niya lang. Ang iniwan niya lang sa akin ay itong daliri ng apo ko. Pagkakita ng may kapayatang binata sa nangingitim na daliri ng tao, ay biglang nanlaki ang mga mata niya at narealize niyang daliri nga talaga yon ng totoong tao dahil sa mabahong amoy. Napaatras siya hanggang sa mapasandal sa pader, pero na-corner siya ng matandang babae. Handa na sanang maglakad si Kiefer papalayo sa kinaroroonan ni Aling Linda, ngunit hinigit noon ang kanyang braso. Nanlilisik ang mga mata ng matandang ginang at tinitigan siya habang may ibinubulong na hindi niya rin maintindihan. Pilit na kumakalas ang binata, ngunit hindi sapat yon sa mahigpit na pagkakahawak sa kanya. Ganoon na lang din ang pagtataka niya dahil tila pagkalakas-lakas ng matandang babae. Nandyan na siya! Nandyan na siya! Nandyan na siya! Umalis ka na rito! Umalis ka na! Bilisan mo! Dahil doon ay hindi naiwasan ng binata na gumamit ng lakas at mapasinghal kay Aling Linda. Manang! Pakiusap po! Bitawan niyo po ako! Mabuti na lang ay may dumating kaagad na 2 gwardya na humawak kay Aling Linda at binitbit palabas ng building niyon. Nandoon na rin si Mang Enrile na nakita pala ang mga pangyayari pagkalabas niya galing sa opisina. Nagpatuloy pa rin sa pagsigaw ang matandang babae habang papalayo, kaya napasandal na lamang sa pader si Kiefer habang nakatingin dito at nakikinig sa mga kung ano-ano na sinasabi nito. Nang mawala ng mga gwardya at si Aling Linda ay saka nagsalita ang baklang caretaker. Ay dong, buti na lang talaga at nakita ko kayo pagkalabas ko ng office. Pasensya ka na ron kay Aling Linda ha.
Nasaktan ka ba niya? Okay na, gat? Mahilig magagat yun eh. Feeling vampire si ate girl. Okay naman po ako, mamang. Salamat po ah. Buti na lang talaga po't nakatawag ka ng gwardya, kundi malamang hindi ko na alam gagawin ko. Baka nasaktan pa ako nun. Sino po ba yun? Nako, Dong. Ang bruhang yon na nasisiraan na ng bait. Matagal ng bandito dahil sinaktan niya yung isa sa umuupa. Ewan ko lang sa mga sungang gwardya kung bakit nakakaluksot pa si Aling Linda. Kapag nalaman na naman to ni boss, yari na naman niyang akes. Pagpasensyan mo lang din ah. Wala pong problema. Ang dami niya lang po sinasabi. Huwag mo na rin intindihan ang mga sinasabi niya ha. Ganito kasi yan. Taga dyan lang yan si Aling Linda sa malapit dito. Tapos yung apo niya, si Sally. Bago kasi yun matagpo ang patay, ang sabi dito, na site song sa apartment na pumunta. Pagka-check naman sa CCTV, noong gumagana pa ang CCTV dito, wala namang nakitang ebidensya na nanggaling dito ang apo niya. Ay, whatever. Hayaan na natin ang mga ganung bagay. Mag-CR ka na kung magsi-CR ka. Oo nga po pala. Salamat po ulit, mamang ah. Pagkaalis ng caretaker, ay napabuga na lamang siya ng malalim na paghinga at pagkatapos magbanyo ay nagtungo na siya sa hagdan at umakyat na sa 3rd floor kung saan naroroon ang kanyang kwarto. Nang nasa tapat na ng kanyang kwarto ay napatingin siya sa pinakadulo kung saan naman naroroon ang silid ng sinasabing nag-iisa niyang kapitbahay sa floor na yon. Napapaisip kasi siyang lapitan yon at katukin para makipagkilala, pero hindi niya na itinuloy. Pumasok na agad siya sa kanyang silid at naglock ng pinto. Dahil tapos na siyang kumain ng hapunan, kaya nahiga na kaagad si Kiefer sa kama. Pero bago matulog, ay naisip niya pa ang mga pinagsasasabi ni Aling Linda kanina. Ilang ulit yung naglaro sa kanyang utak at sa sobrang pag-iisip ay hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Mabuti na lang ay maaga siyang nagising kaya nag-asikaso na kaagad ang binata para sa pagpasok sa eskwela. Makalipas ang ilang sandali, paglabas niya ng apartment na yun ay nakasalubong niya si Mang Enrile habang naglalakad sa koridor. Ngumiti kaagad siya at bumati sa caretaker, kaya maganda rin ang mood nito sa kanya. Good morning, mamang. Oh, good morning din. Papasok ka na? Saan ka pala napasok ulit? Opo, papasok na. Binanggit niya ang isa sa kilalang universidad sa Metro Manila, kaya kitang-kita ang pagkamangha ni Mang Enrile dahil alam ng Ginoo na karamihan sa mga estudyante ng nasabing universidad ay matatalino. Teka nga Dong, baguhan ka sa Manila, di ba? Kabisado mo ba naman rito? Opo, baguhan lang po ako. As in, ngayon lang po talaga ako nakapunta. Hindi ko pa nga po alam mga patakaran dito eh. I mean, di ko rin po masyadong kabisado ang mga lugar. Ay nako Dong, malalearn mo rin yan. Sa ngayon, ang masasabi ko lang, mag-ingat ka. At huwag magtiwala basta-basta ha. Alam mo dito sa Metro Manila, maraming plastikada. Lalo na ang mga suso. Pati mga riktokada. Baka mamaya ang akala mo, ka-date mo, chicks, pero chicks-silog pala. Kung ganun lang din, di si mamang mo na lang, di ba? Eme. Napangiwi na lamang ang binata habang tinatanguan ang kanyang kausap. Noted po, mamang. Salamat sa paalala. Mauna na muna po ako sa inyo. Ay, no sa mauna. Bata ka pa Dong, marami ka pang matitikmang perlas ng silangan. Kaya magi na muna na mauna sa huling hantungan. O sige na, babay na at baka mahuli ka na sa klase mo. Pagkatango ay kaagad na lumabas ng apartment building ang binata at naglakad diretso sa universidad na kanyang pinapasukan.
Manghang-mangha siya sa malalaking building sa kanilang universidad. Ngunit kahit ganoon ay may kurot sa kanyang dibdib nang mapagtanto na ganoon kapribilehiyo ang mga mayayaman. Alam niya sa sarili na kahit anong pagsisikap ay hindi niya magagawang tustusan ng mga bayarin sa paaralan sa kolehiyo. Mabuti na lang at pinalad siyang makakuha ng scholarship. Ay, swertihan lang talaga. Nagpatuloy siya sa paglalakad at panay ang paggala ng tingin niya sa paligid. Hinahanap niya ang classroom, ngunit sa pagmamadali ay hindi niya nakita ang lalaking kasalubong niya. Ay, pasensya na. Hindi ko napansin. Malilate na rin kasi ako eh. Hindi ko mahanap yung room ko. Okay lang. Ako rin naman eh, same tayo. Di ko rin mahanap ang room ko eh. By the way, I'm Luis. Baka alam mo kung saan to. Ipinakita na nga ng binatang nakasalamin ang papel kung saan nakasulat ang room number niya. Wow, same room. So classmates tayo. Luis, right? Ako naman si Kiefer. Ganito na lang. Gusto mo sabay nating hanapin? Good idea. Sige, agree ako dyan, Kiefer. Sabay na naglakad ang dalawa sa koridor para hanapin ang room nila. Andito na tayo, Kiefer. Oo nga eh. Ang galing natin, no? Siya nga pala. At tanong ko lang ha. Napansin na kita kanina eh. May mga kasama ka. Bakit pala hindi ka sumama ron sa mga lalaking nag-aaya sa'yo kanina? Mukhang big time rin ang mga yun ah. Siyempre, ayoko naman, no? May frat daw yung mga yun eh. At marami ng violation sa school. Hirap naman, baka mapagtripan ako eh. Nga pala, after class, kung wala kang gagawin, gala muna tayo rito sa buong university. Kalilipat ko lang din kasi ng apartment dito eh, malapit sa university. At the same time, kata-transfer ko lang dito. Sure. Pareho pala tayo. Ibig sabihin pala, hindi mo kilala yung mga kasama mo kanina na parang nag-aaya sa'yo? Isa lang kilala ko ron. Dating classmate ko nung high school. Marami pa sanang itatanong si Kiefer sa bagong kaibigan, pero isinantabi na lang niya muna yon nang dumating na rin ang kanilang professor. Buong klase ay nakadikit sa kanya si Luis at wala siyang problema roon. Medyo nawiwirduhan lang siya sapagkat alam niyang hindi ito ordinaryong estudyante. Dahil lalata niya sa itsura, lalo na noong makita niya to nakasama ang iba pang big time na mga estudyante. Pagkatapos ng klase, nilapitan niya kaagad si Luis, kaya lang ay napansin niya ang biglaang pagbabago nito matapos lumabas kanina at bumalik sa loob ng room. Ano par? Tara na? Uwi ka na ba? Akala ko ba magagala muna tayo sa buong university? Pasensya na para. Gusto ko rin sana eh, kaso medyo nawala ako sa mood. Kanina kasi, pagpunta ko sa locker ko, may nakita akong notes. Iniabot niya ang nasabing notes at binasa naman yon ni Kiefer. Mag-ingat ka dahil baka matagpuan ka na lang na bangkay. Napaismid ang matangkad na binata bago tingnan ang kinakabahang kaklase. Umisip na lang siya ng paraan upang kahit papano ay pagaanin ang loob nito. Naku, huwag kang magpapaniwala sa mga ganito. May ideya ka ba kung sino? O baka naman yung mga tropa-tropang tinatanggihan mo kanina? Hindi ko rin sure eh. Saka, hindi ko naman yung mga tropa. Ano ka ba? Bakas pa rin sa mukha ng binatang nakasalamin ang pagkataranta at pagkatapos mag-ayos ng gamit ay nauna na itong lumabas ng room. Napakamot na lamang ng ulo si Kiefer habang pinagmamasdan ang papalayong si Luis. At pagkatapos, napabuntong hininga na lamang siya ng mag-isa. Iniikot-ikot niya ang buong paaralan para kahit paano
ay makabisado niya rin ito. Pasado 7:30 ng gabi, habang naglalakad pa uwi, ay sinubukang mag-iba ng daan ng binata para makabisado niya kahit papaano ang lugar na yun. Hindi niya namalayan na ang nadaanan niyang iskinita ay ang squatter area kung saan nakatira si Aling Linda. Malayo pa lang kasi ay nakita niya na ito. Aling Linda? Tumingin kaagad sa kanyang matandang babae na sinasabing wala sa sarili. Nakilala naman siya nito. Pero tumitig na muna si Aling Linda bago magsalita. Ikaw pala. Ay, buti dumaan ka dito. Umalis ka na roon habang maaga pa. Ayokong magaya ka sa apo ko. Lumipat ka na ng inuupahan habang hindi pa huli ang lahat. Natigilan na ang matindang babae sa pagsasalita sapagkat mula sa loob ng kanilang bahay ay may lumabas na matabang lalaki, ang anak nitong si Jamuel, na inakay siya sa loob. Tumango-tango lang din ang lalaki kay Kiefer bago ito magsalita. Pagpasensyahan mo na, nanay, ah. Lahat na dumadaan dito, ganyan palaging sinasabi niyan. Okay lang po. Actually, nagkita na po kami ni Aling Linda kahapon. Dun sa apartment building na tinutuluyan ko. Nang sabihin niyo ng Ginoo, ay nagulat siya ng bahagya. Bago pagmasdan ng ina na papasok sa loob ng kanilang bahay, napakamot ulo siya pagkalaon. Naku, pasensya ka na rito kay nanay, ah. Nagpunta na naman pala ron sa building apartment. Hindi ka naman ba sinaktan? Umiling lang si Keeper, kaya nagpatuloy na sa pagsasalita ang lalaking bundat. Palagi niyo kasing pinagpipilitan na doon nang galing ang anak ko bago mawala. Wala namang patunay, dahil nag-check ng CCTV doon. Kung ganun po, anak niyo yung tinutukoy niyang si Sally? Oo, nag-iisang anak ko yun. Ako nga pala si Jimuel. Kiefer po. Nice to meet you, Kuya Jimuel. Sa'yo rin. So, paano? Papasok na rin ako sa loob, ah. Papakainin ko pa kasi si nanay. Mag-ingat ka dyan sa daan, ah. Mukhang baguhan ka pa naman dito sa lugar na to. Salamat po. Pagkapasok ng Ginoo sa loob ng bahay, ay nagpatuloy na sa paglalakad ang may kapayatang binata hanggang sa makalabas siya ng iskinita. Nang malapit ni siya sa apartment, ay ganoon na lamang ang pagtataka niya matapos maabutan ng ilang kapulisan sa main entrance mismo ng nasabing gusali. Pagkakita niya kay Mang Enrile, ay nilapitan niya kaagad ito at kinausap. Halata na rin sa itsura ng Ginoo ang pamumutla ng mukha na tila ba takot na takot sa kung ano man ang nangyari. Mamang, ayos lang po ba kayo? Tumango ang matandang caretaker na tila maiiyak na ang mukha, kaya nagpatuloy sa pagtatanong ang binata. Ano po nangyari, Mamang? Bakit may mga pulis dito sa building natin? Kasi naman dong, may lalaking nalaglag sa rooftop. Doon sa left wing ng building siya tumalon. Naluloka ako. Ba't ba ito nangyayari? Hindi ko matake ang itsura ng namatay. Parang kinarne yung tiyan niya. Nawakwak. Ay, naloka talaga ako. Dapat di ko na tiningnan. Oh my kulay. Nahagard ang beauty ko nito. Baka po sinadyan tumalon. Bakit kaya? Sa anong room niya? Hay nako dong. Naging detective ka na dyan sa mga tanong mo sa akin, ha? Paano ko no song? Lagi lang ako dito sa reception table na to. At saka, di ko naman close lahat ng tenant dito. Nakakaloka. Pero dito lang siya sa first floor. Nakita ko pa silang nag-aaway ng jowa niya kanina. Tapos yun, mga kalahating oras ang makalipas, nag-cry ng jowa. Na-stress na talaga, Kes. Trolalo, walang halong ekla, boss.
Hindi tuloy alam ng binatang may kapayatan kung matatawa ba siya o maiinis dahil sa pananalita ng caretaker. Napailing na lang siya habang nakatingin rito. Maya-maya pa ay lumapit na ang 2 pulis kay Mang Enrile para lang sabihin na sa susunod na mga araw at oras ay magkakaroon ito ng saglit na pag-iimbestiga upang malaman kung ano ang sanhi ng pagkamatay ng nasabing lalaki. Hindi na inabala pa ni Kiefer ang caretaker. Naglakad na siya papunta sa apartment room bagamat marami pa siyang gustong itanong. Pagdating niya sa 3rd floor ay doon lang tila nag-sink in sa kanya ang tungkol sa lalaking nahulog sa rooftop ng gusali. Malapit pa naman ang hagdan sa mismong pinto ng silid niya kaya napatingin siya roon. Nung kahapon, si Aling Linda. Ngayon naman, itong nagpakamatay. Ay, ano ba itong nilipatan kong apartment? Parang may malas. O ako lang yata ang malas. Pagkatapos magbihis ay kumain ng pansit canton bilang hapunan. Nakarinig siya ng katok kaya kaagad siyang lumapit sa pintong nakasara bago sumilip sa peephole. Nang makita niyang nasa labas si Mang Enrile ay napakanutnoo siya bago binuksan ang pinto. May kailangan po ba kayo, Mamang? Pasok po. Salamat, Dong. Umupo na lang sa sahig ang Ginoo dahil wala namang gamit sa loob ng apartment niya kung hindi ang kutsyon at isang malaking electric fan. Ano pong atin, Mamang? Dong, gusto ko lang sana kasing Huwag niyo pong sabihin na gusto niyo po akong tikman, ha? Para ko na po kayong tiyahin eh. O kaya nanay. Mamang, ha? Huwag pong ganon. kaloka ka, Dong, ha? Magi sa mga ganyan, nai-stress ako lalo sa'yo. Mamang, pinapatawa ko lang naman po kayo eh. Alam ko naman pong stressful lang nangyari kanina. Kaya po, ano po bang sadya nyo? Need nyo po ba ng kausap? Sumeryoso ang mukha ng Ginoo habang nakatingin sa binata. Dahilan para mailang si Kiefer at mapaisip na hindi pala magandang tingnan kapag seryoso ang mukha ng baklang caretaker. Bago ka kasi rito, ayaw ko mag-isip ka ng hindi maganda. Lalo na at magkasunod na araw nang may nasaksihan kang hindi maganda. Sana lang hindi mo maisipang lumipat, ha? Napalunok ang may kapayatang binata pagkarinig sa sinabing yun ng Ginoo na tila pa nagbasa ng laman ng kanyang isip. Huwag po kayong mag-alala, Mamang. Wala naman po sa plano akong lumipat. At saka, ang apartment building nyo lang po ang may pinakamura sa lahat ng napagtanungan ko. Kung praktikalan lang naman ang labanan, syempre, kayo pong pipiliin ko. Ako? I mean, itong building apartment na kine-caretaker po ninyo. Salamat, Dong. Sige na, baka naistorbo na kita. Pagkaalis ng baklang caretaker ay pumwesto muna si Kiefer sa malaking bintana at dinungaw ang makulay na syudad sa labas. Aliw na aliw talaga siya sa nagagandahang tanawin dahil sa iba't ibang kulay ng ilaw na nagpapaliwanag sa gabi. Sumagi na rin tuloy sa isip niya ang pamilya niya na hindi naman niya makontak ngayon sapagkat alam niyang masama ang loob ng mga ito dahil pinili niya mag-aral kaysa magtrabaho. Nay, Tay, pasensya na po talaga kayo. Hindi bali po. Kapag nakapagtapos po ako sa pag-aaral, babawi ako sa inyo. Pangako. Pagkasabing yon ay bumalik na siya sa kama at natulog ng mahimbing. Eksaktong 12:00 ng hating gabi, naalimpungatan si Kiefer dahil sa ingay mula sa labas ng silid. Nakabukas kasi ang pinto ng kwarto nang natutulog siya, kaya naman umi-echo din ang ingay na galing sa labas.
kunot noo siyang napabangon sa kama habang nabubugnot at kumakamot sa ulo. Pagkalaon ay marahang naglakad papunta sa maliit na living room habang nakabusangot ang pagmumuka. Ito kasi ang unang hating gabi na nakarinig siya ng ganoong ingay sa koridor. Parang may kung sino na sumisigaw at umiiyak na hindi niya rin maintindihan. Sino kaya yun? This oras na ng gabi. Ang ingay-ingay pa rin. Natigilan siya nang mapagtanto na isa lang pala ang kapitbahay niya sa 3rd floor. Napakunot noon naman siya habang tila nagtataka sa mga naririnig. Oo nga pala. Yung Mina na sinasabi ni Mamang Lang ang kapitbahay ko. Sino kaya yung umiiyak na sumisigaw na yun? Bubuksan na sana niya ang pinto para silipin sa magkabilang bahagi ng koridor. Ang kaso lang ay bigla nang tumahimik ang paligid. Ilang segundo lang pagkatapos noon ay nakarinig siya ng yabag na parang tumatakbo. Pagsilip niya sa ilalim ng nakakandado niyang pinto ay nasipat niya ang anino ng kung sinong tumatakbo. Dahil doon ay maingat siyang sumilip sa peephole pero wala naman siyang nakita. Nakarinig na lamang siya ng nakakatakot na alulong ng hayop na sigurado siyang galing din sa pasilyo ng 3rd floor. Dahil doon ay napaatras siya at nangilabot sa hindi malamang kadahilanan. Hindi naman matatakutin si Kiefer, pero matapos marinig ang nasabing alulong ay tila ba nanlamig ang buong niyang katawan. Kaya dali-dali siyang bumalik sa kanyang kwarto at nagtalukbong ng kumot hanggang sa makatulog na lang siya ulit nang hindi niya namamalayan. Sa mga sumunod na araw, tuwing ganoong oras ay palaging naririnig ni Kiefer ang mga ingay sa ikatlong palapag. Sinusundan din yun ng pag-alulong at nawawala rin pagkalipas mahigit ng isang oras. Gusto niya sanang ikonsulta kay Mang Enrile ang mga kaganapan sa 3rd floor. Ang kaso lang ay ilang araw na ring hindi nagpapakita ang Ginoo. Ang pamangkin lang nitong si Lilibet ang madalas niyang mapansin at kausap dahil napakasungit ng babae. Nang minsan kasing tanungin niya kung nasaan ang baklang caretaker ay sinabi lang nito na nagbabakasyon yun ng 1 linggo. Dalang stress matapos magkaroon ng krimen sa apartment. Mabuti na lang din at lumabas na ang resulta patungkol doon. Hiwalayan ngang naging dahilan kaya nagpakamatay ang lalaking tenant na kinilalang si Elvis. Biyernes ng alas 9:30 ng gabi ay late nang umuwi si Kiefer galing sa paaralan sapagkat ang dami rin nilang ginagawang proyekto. Kanina'y kasama niya si Luis pero mas nauna nitong umuwi dahil may dadaanan lang daw. Magmula nang makatanggap ng threatening letter ang binatang yun ay mas naging tahimik na ito sa klase. Sinubukan siyang tulungan ni Kiefer pero tumatanggi siya dahil ayaw niya ding madamay ang kaibigan. Habang nakatayo sa main entrance ay napabuntong hininga siya matapos maalala ang kanyang kaklase. Sana maging okay na rin si Luis. Kung gusto niya lang talaga sanang isumbong ang mga nambubuli sa kanya, ginawa na sana namin nung nakaraan pa. Kung ako lang ang masusunod, sinangguni ko na yun sa mga student body council o kaya sa mismong university committees council. Naglakad na siya papasok ng apartment hanggang sa madaanan niyang reception area na walang tao. Wala pa rin si Mamang. Ay, gusto ko pa naman sana siyang tanungin kung pwede sana akong lumipat doon sana sa 1st floor kung saan nangungupahan yung nagpakamatay. Ano nga bang pangalan nun? Himas-himas ang kanyang baba habang marahang naglalakad. Ayun, Elvis. Baka nasa office na si Mamang. Pagsilip niya sa transparent wall ng opisina ng caretaker ay nakita niyang nakaupo roon ang pamangkin ni Mang Enrile na si Lilibet. Tatawa-tawa lang ang dalaga habang may ka-video call sa cellphone.
Napangiwi na lang tuloy si Kiefer pagkakita sa masungit na babae. Akala mo naman kagandahan ko makapagsungit. Hindi na niya natapos ang binibigkas sapagkat napalingon siya sa gawin ng babae at biglang nagtaas ng kilay. Bago muling lumingon at pangiti-ngiti sa kausap nito sa kabilang linya. Nagmadali na lamang si Kiefer sa paglalakad hanggang sa madaanan na nga niya ang dating kwarto ng nagpakamatay na si Elvis. Hindi niya sana hihintuan yun kung hindi lang bumukas ng marahan ang pinto habang lumalagitnit at nagiiwan ng nakapanindig balahibong tunog. Nang tuluyang bumukas ang pintuan ay napatanga siya sa harap nito at sinipat sa madilim na loob, pero wala naman siyang makita na kahit ano. Nakalimutan sigurong ilak ni Lilibeth. Panay-panay kasing pakikipaglandian sa cellphone. Naudlot siya sa pagsasalita sapagkat malakas na kumalabog ang pagsara ng pinto. Nagulat pa nga siya dahil doon at napatingin sa opisina ng caretaker, pero tila ba hindi naman ito narinig ang ingay. Napabuntong hininga siya at muling tumingin sa nakasarang pinto hanggang sa naisipan niyang hawakan ng doorknob para sana buksan at ikandado kung sakali. Pero napaangat ng kilay si Kiefer nang nakalak na ito. Awit! Nakalak na! Hindi na naman niya natapos ang sinasabi sapagkat mula sa hagdan ay halos katabi lang ng pinto kung nasaan siya nakapwesto. Ay may lalaking bumaba roon na ikinagulat niya na makita. Luis? Uy, par! Anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabing dito ka rin naka-stay. Oo, gagi. Pareho silang hindi makapaniwala sa isa't isa na sa iisang building lang pala sila nag-i-stay. Pambihira. Lagpas 2 weeks na ako nandito. Pero di man lang kita namalayan. Same, par. Teka, samahan mo muna kaya akong kumain sa labas. Sagot ko na. Sada na tayo mag-usap. May alam akong murang paresan dito. Mura lang pero masarap. Lumabas na nga kaagad ang dalawa at kaagad na tinungong sinasabing parisan. Nang maihanda ng kanilang mga pagkain, ay nagpatuloy na sa pag-uusap ang dalawa. Langyapar. Sang floor ka ba tumutuloy? Akalain mo yun? Sa isang building apartment lang pala tayo nakatira. Tapos di natin alam. Kaya nga nagulat din ako, par. Sa room 20 ako. Ikaw ba? Ikaw pala yung tinutukoy ni mamang na bagong lipat. Alam mo, dun sana ako lilipat sa room 20. Malapit lang sa hagdan paakyat ng 3rd floor. Ikaw na pala yung lumipat. Ganun ba? Bakit? Saan ka ba naka-room ngayon? Sa 3rd floor. Room 21 ako. Nasa baba lang kita, par. Doon ka pala. Maingay lagi ron sa floor nyo lalo na kapag gabi. Ano bang mga nakatira ron, mga pusa? Takbuhan kaya sila ng takbuhan? Naririnig ko siguro mga almost 1 week na. Kaya after yata yung nagpakamatay. Nung Elvis ba yun? Nako, sa totoo lang, par, sa tuwing gabi ako nabubulabog. At saka, ang creepy dun sa 3rd floor. Dalawa lang kaming nandun. Yung kapitbahay ko pa, nasa pinakadulo, paakyat sa rooftop. Tapos hanggang sa, as in, hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikita. Sabi ni Babang, babae raw Mina yung pangalan. Ang creepy nga, no? Dalawa lang kayo pero bakit ang ingay lagi ron paggabi? Naku, baka mamaya may nagmumulto na ron. Pambihira ka naman, paro. Huwag ka nang manakot ng ganyan. Hindi ako matataktin, ha. Pero sa gabi-gabi kong naririnig yung kung ano-ano dun sa corridor ng 3rd floor, nagiging kabado na rin tuloy ako.
Kitang-kita sa mukha ng binatang may kapayatan ang takot. Kaya natawan na lamang si Luis sa reaksyon ng kanyang mukha. Matatakutin ka pala. Sorry naman par. Kung ako sa'yo, mag-request ka ng magpalipat kay Mang Enrile dun sa dating room apartment ni Elvis. Kaso, medyo nakakatakot lang dahil alam mo na, nagpakamatay yung tao kaya posibleng maiwan sa lugar na yun ang kaluluwa niya. Kaya nga hinihintay kong bumalik si Mamang eh. Ang sungit kasi nung pamangkin niya. Feeling tagapagmana ng building. Sinabi mo pa. Nagtawanan ng dalawa at nagpatuloy na sila sa pagkain habang kung ano-ano pa ang mga pinag-uusapan. Makalipas ang ilang minuto. Matapos nilang makapag-usap na dalawa ay sabay na rin silang bumalik sa apartment. See you na lang bukas par. Kung gusto mo, sabay na tayong pumasok. Pwede naman. Matapos makapagpaalam sa isa't isa, ay nagmamadali ng umakyat sa 3rd floor si Keeper at nagtungo sa kanyang apartment. Nang nasa harap na siya ng pinto, ay narinig niyang pagtunog ng pinto sa pinakadulo. Sa room 30, kung saan nakatira ang nag-iisa niyang kapitbahay na si Mina. Napaangat kilay siya dahil doon sapagkat sa unang pagkakataon ay narinig niya rin na tumunog ang pinto na senyales na maaaring may tao na nga sa nasabing apartment. Ando na siya. Wala sa sariling napalakad siya hanggang sa makarating sa tapat ng room. Tumingin siya sa peephole at numero ng nasabing silid bago na palunok dahil sa pag-aalangan. Kakatukin o hindi? Nasabi niya yun sapagkat matagal na talaga niyang gustong makita o makilala ang nasabing kapitbahay. Kaya lang ay wala pa rin siyang lakas ng loob. Nang malapit nang dumikit ang isa niyang kamay sa pintong nakasara, ay bigla siyang nakarinig ng kalansing mula sa hagdan paakyat sa rooftop. Dahil doon ay napatingin siya sa dakong yun. At dahil madilim ang paligid, gawa ng nakapatay ang ilaw, ay hindi niya nakita kung may tao o wala. Dala na rin ng pagka-curious ay wala sa sarili siyang naglakad paakyat sa hagdan hanggang sa marating ang pintuan ng rooftop. Mula roon ay sinipat niya ang buong paligid. Mahangin at malamig ang paligid pero wala siyang makitang mga tao dahil madilim. Nilapitan niya ang switch at pinindot dahilan upang magsindihan ng mga ilaw na kulay dilaw sa bawat poste ng rooftop. Sa muling paggala ng kanyang paningin ay nahagip ng mata niya ang isang babae sa pinakadulong bahagi ng rooftop kung saan sinasabing tumalon at nagpakamatay si Elvis. May tao ba ron? Hindi niya na halos na ituloy ang binibigkas niya nang biglang gumalaw ang nakita niyang babaeng nakatalikod. Tumungtong ito sa harapan at mabilis na nagpatihulog dahilan para manlaki ang mga mata niya sa sobrang pagkagulat. Hoy! Teka! Pambihira! Ba't ka tumalon? Natataranta siyang lumapit sa pwesto kanina ng babaeng tumalon. Nang dumungaw siya sa ibaba, ay wala naman siyang nakitang nahulog. Halos mangatog ang tuhod niya sa sobrang takot at pagkabigla. Kaya upang makasiguro, ay bumaba siya kaagad at nagtungo sa opisina. Ang kaso lang, ay sarado na yon at nakaalis na si Lilibet. Pinuntahan na lamang niya ang lugar kung saan nahulog noon si Elvis dahil nga doon din posibleng makita ang bangkay ng babae. Subalit nalibot niya na ang buong area ng building apartment pero wala talaga siyang nakitang patay na katawan. Imposibleng walang bangkay dito. Kitang-kita ko kung paano siya tumalon eh. Pambihira naman. Ano yun? Multo? Ano pang ginagawa mo rito? Napalingon sa likuran ng may kapayatang binata matapos marinig ang boses ni Aling Linda.
Pagkakita niya pa sa matandang babae ay medyo nagulat pa siya dahil sa sobrang pangangalumata nito. Pagkalaon ay napaturo si Aling Linda sa itaas ng gusali kung saan nakita ni Kiefer ang babaeng tumalon. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Nakita ko siya ron. Lumipad na naman ang babaeng yon. Yung aswang na pumatay sa apo kong si Sally. Kaya ikaw, magtago ka na bago ka pa niya tangayin. Po? Anong aswang? Nakita mo rin yung babaeng yun sa itaas, hindi ba? Aswang yon. Siyang pumatay kay Sally. Sa apo ko. Pagtago ka na. Bilisan mo. Bilisan mo na, Utoy! Natatarantang kumapit naman si Aling Linda sa magkabilang braso ni Kiefer na hindi naman alam ang magiging reaksyon. Gusto niyang magpumiglas kaya lang iniisip niya na baka mapasobra siya at masaktan pa ng gusto ang matandang ginang. Aling Linda! Aling Linda, pakiusap po! Bitawan niyo ako! Bilisan mo na, Utoy. Kung ayaw mong maghaya sa apo ko, sumama ka na sa akin. Doon ka sa bahay. Huwag ka sa gusaling yan dahil mamamatay ka katulad ni Sally. Bilisan mo na! Naudlot ang matindang babae sa paghatak kay Kiefer nang biglang dumating si Samuel na kaagad na inawat ang kanyang ina. Pero kahit ganun ay hindi pa rin nagpapikil si Aling Linda. Nay! Ano ba yan? Bitawan mo siya, Nay! Ayan ka na naman eh! Halika na, Utoy. Bilisan mo na. Magmadali na tayo. Nay! Tama na! Kaagad na hinawi ng lalaking mataba ang kanyang ina hanggang sa matanggal ito sa pagkakahawa kay Kiefer. Sinigurado ni Samuel na hindi rin naman masasaktan si Aling Linda. Nang medyo nahimasmasan na ang matandang babae, ay kaagad na hinarap ang ginoong si Kiefer na tila natulala naman sa mga nangyari. Pasensya ko na talaga kay nanay ha. Nakatakas na naman kasi siya. Wala pang 30 segundo pagkalingat ko. Nawala na kaagad sa paningin ko. Ayos lang po, Kuya Jimuel. Mag-ingat po kayo ha. Sige po, babalik na po ako sa apartment. Pagkatango ng matandang ginoo ay kaagad na naglakad palayo si Kiefer. Pero nagpahabol pa ng salita ang matindang babae. Mapapahamak ka kapag nagtagal ka pa sa gusaling yan. Magagaya ka sa apo ko! Hindi niya na narinig ang boses sapagkat lumiko na kaagad siya papunta sa main entrance ng building apartment. Nang nasa tapat na siya ng kanyang kwarto, ay muli pang napasilip ang may kapayatang binata sa pinakadulong silid kung saan naroroon ang kanyang kapitbahay. Mas lalo tuloy siyang na-curious lalo na nang marinig ang sinabi ni Aling Linda kanina. Napabuntong hininga na lamang siya bago pumasok ng kanyang silid at mabilis na lumipas ang oras. Habang nakahiga sa maliit na kutsyon ay hindi dalawin ng antok si Kiefer dahil sa mga nangyari kanina. Panay-panay kasi ang pagtakbo ng mga yun sa utak niya na para bang sirang plaka. Napaungot tuloy ang binata habang kinakamot-kamot ang kanyang ulo hanggang sa matapat siya sa bintana. Doon ay hindi sinasadyang nakita niya ang isang nakatatakot na nilalang. Noong unay inakala niyang namamalikmata lamang siya. Subalit nang makailang beses nang kumarap si Kiefer at nagkusot ng mga mata, ay hindi pa rin nawala ang nakatatakot na nilalang na nakatayo sa labas ng kanyang bintana. Mahaba ang buhok nitong magulo, malapaniki ang itsura, mahabang tainga, matutulis sa mga kuko at ang ngipin. Bukod doon ay tila nakadikit ang kamay nito at ang pakpak na nagmimistulang sobrang balat. Napabuka ang bibig ng nasabing nilalang kaya lalong nagimbal ang may kapayatang binata. Napaatras siya hanggang sa makorner niya ang sarili sa pader habang nakatingin sa nakatatakot na nilalang.
Unti-unting naglabas ng dilang napakahaba at mula sa salaming nakasara. Dumila ito at bumakat ang laway ng nakatatakot na nilalang, saka matalim na tumitig sa kanya na para siyang lalamunin ng buhay. Bago pa makakilos si Keeper, ay nagwagwag na ng mga pakpak ang nakatatakot na nilalang, saka lumipad papalayo. Habol hiningi siyang tinatanaw na lamang ito hanggang sa maisip niyang lumapit sa bintana at silipin ito. Pero hindi niya na ito nakita pa. Paano? Totoo ba yun? Nananaginip lang yata ako. Sa kanya sinampal-sampal ang sarili. Nang maramdaman niya ang sakit, ay doon niya mas nakumpirma na totoo ang lahat. Lintik! Bumalik siya sa kama na tila ba wala sa sarili. Dahil tuloy sa pangyayaring yon, ay hindi siya dinalaw ng antok. Sa tuwing aandap-andap ng kanyang mga mata, ay may mga mahihinang kaluskos siyang naririnig. Biglang napapadilat ang binata at napapatingin sa bintana. Nakatulog siya kung kailan sumikat na ang araw. Kaya naman late na rin siyang nagising at hindi na nakapasok sa ilang subject. Nagising kasi siya ng pasado 11:30 na ng umaga. Anak ng teteng, late na ako. Yari. May usapan pa naman kami ni Luis na sabay kaming papasok. Dali-dali siyang nag-asikaso. Nang matapos ng maligo, ay gumayak na. Kumain at nagsipilyo at lumabas na rin kaagad ng kanyang kwarto. Eksaktong naabutan niya ang babaeng nakatira sa pinakadulo. Hindi siya sigurado kung papasok o palabas pa lang ito ng bahay. Nakatayo lang kasi ito sa harap ng pinto ng room apartment. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang kapitbahay sa floor na yon. Pero pakiramdam niya ay nakita niya na sa kung saan ang babaeng nagngangalang Mina. Paglingon nito sa kanya ay napaiwas siya ng tingin bago tumuling sulyapan at nang makitang nakatingin pa rin sa kanya ay napayukod siya bago magsalita. Good morning. I mean, good afternoon pala. Kapitbahay mo ako. Nakita rin kita. Hindi nagsalita si Mina. Tumingin lang ito sa kanya at hindi nagsasalita. Kaya mas lalong nakaramdam ng pagkailang si Keeper. Napakamot siya ng ulo bago nagsalita ulit. Sige, mauna na ako. By the way, I'm Kiefer. It's nice to see you, Mina. Naglakad na siya pababa ng hagdan ay hindi pa rin sinusulyapan pa ang babae. Nang nasa first floor na ay pabuntong hininga na naman si Keeper habang naglalakad. Pagkasilip niya sa opisina ay nakita niya si Mang Enrile na mayroong kausap sa telepono kaya hindi niya na ito inabala pa. Naglakad na siya palabas ng building apartment at nagtungo na sa kanilang paaralan. Pagpasok niya ng gate ay nagdire-diretso siya hanggang madaanan ng madalas pagtambayan ng mga estudyante. Nakita na naman tuloy ang mga kasama ni Luis noong unang araw sa paaralang yun. Hindi na sana niya hihintuan ang mga ito. Kaya lang, narinig niyang nag-uusap-usap ang mga yun patungkol sa isang bagay na parang pamilyar sa kanya. Katulad kasi ng nakita niya kagabi sa bintana, ang pinagkukwentuhan ng mga estudyante. At base sa kanilang mga itsura, ay hindi sila nagbibiruan. Seryosong seryoso ang kanilang mga muka. Nang lumingon lang ang mga to sa kinaroroonan niya, saka siya nagpatuloy sa paglalakad dahil sa takot na pagdiskitahan din siya ng mga ito. Pagdating niya sa kantin ay sinalubong siya bigla ni Luis na nakakunot ang noo. Akala ko ba sabay tayo, par? Pasensya ka na para. Napuyat kasi ako eh. Dahil sa ano. Pinigilan niya ang sarili. Dahil alam niyang kapag sinabi niyang patungkol sa naengkwentro kagabi ay baka pagtawanan lang siya ni Luis.
Dahil doon ay binago na lamang niya ang kanilang topic. Par, yung mga dati mong tropa, nakita ko rin sa tambayan. May pinag-uusapan sila. Yung pinaghihinalaan mong naglagay ng threat dun sa locker mo, nawawala raw eh. Kagabi pa raw hindi umuwi. May kasama lang daw na babae yun. Usapan na nga yun kanina eh. Si Troy. Yung loko-lokong yun. Pero baka malamang nalasing yun. Baka nandun pa sa bahay mismo ng sinamahan yung babae. Nako, hayaan na natin sila par. Ayoko nang makigulo sa mga yun. Basta tayo mag-aaral lang. Oo, tama. Nagtungo na ang dalawa sa ibang tambayan sa loob ng universidad habang nagpapalipas ng oras dahil mga bandang 1:30 pa ang kanilang susunod na subject at mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng 6:00 ng gabi habang palabas na sila ng paaralan ay naabutan nila si Kiefer at Luis ng grupo nila Troy na tila nagkakagulo. Ayon sa pakikinig nila, natagpuan na raw si Troy at dinala na ang katawan nito sa morgue. Nagkatinginan ng dalawa matapos yung marinig. Par, anong ibig sabihin nila? Patay na si Troy? Morgue daw eh. Malamang nga par. Takte. Parang ang bilis naman nun. Pero hindi na ako magtataka kung mangyayari yun kay Troy. Napakayabang niya ba naman kasi? Condolence na lang sa kanya. Habang nagpapatuloy ang kwentuhan, ay naglakad na sila pauwi hanggang sa makarating sa building apartment. Nang nasa main entrance na sila, ay tumambad kaagad sa magkaklase si Mang Enrile na nakangiti. Hi, wow! Magkakilala pala kayong mga dong. Opo, magkaklase rin po kami. Nito lang din po namin nalaman na sa iisang apartment lang po kami nakatira. Good evening po, mamang. Nga pala po. Buti po, andito na po kayo. Magre-request po kasi sana ako eh. Di po ba? Wala pa pong nangungupahan dun sa room apartment nila Elvis. Baka po pwedeng ako na lang po yung lumipat. Sure ka dong? Alam mo namang nagpakamatay ang dating nakatira ron. Usually kapag ganyan, pinababasbasan ko pa sa pare kasi alam mo na, yung mga spirit na di matahimik, kemenemerot. Okay lang naman po. Bakit? Ayaw mo na ba ron sa 3rd floor? Ano po kasi? Creepy vibes ba? Ganon? Kalalaki mong tao? Napakamatatakutin mo pala, dong! Hindi naman masabi na may kapayatang binata ang tungkol sa na-experience niya sapagkat baka pagtawanan lang siya. At ikalawa, natigilan siya sa pag-iisip nang biglang napakalukip-kip ang baklang caretaker na tila nag-iisip. Sige, ganito na lang, dong. Para makumpirma mo sa sarili mong gusto mo talagang lumipat, iaalaw kitang mag-sleep over sa kwarto na yon for tonight. Then, bukas, ibira mo na sa akin yung betsyong mo na talagang maglipat. Deal? Napalingon pa muna si Keeper sa kaklase at napaangat na lang ng 2 kilay. Bakit di mo siya samahan, baby boy? Po, samahan siya? Oo par, samahan mo na lang muna ako ngayon para makapag-review na rin tayo. Salamat po mamang, ang bait niyo po talaga. You're the best caretaker sa buong universe. Oy, nang uto pa ang Kiefer. O sige na, kukunin ko na muna ang susi. Napagkasunduan nga nila na doon matulog sa dating room apartment nang nagpakamatay na si Elvis. Nang maibigay na ng caretaker ang susi ng nasabing silid, ay nagtungo na kaagad ang magkaklase. Matapos nilang makapagbihis, bumili na lang din sila ng makakain para hindi na magluto pa.
pasado alas 8 ng gabi. Nagpaalam na si Mang Enrile at nasa silid na magkaibigang nagre-review para sa exam nila kinabukasan. Mabilis na lumipas ang oras. Ang dami pang pinagsasabi ni Keeper, pero nang tingnan niyang kaibigang nakapikit na pala ito at mahimbing nang natutulog. Napaungot na lamang siya habang pinagmamasdan ang natutulog na kaklase. Ibinaba niya sa sahig ang binabasang notebook at pagkatapos ay pumwesto na rin sa kutsun niyang ibinabalang nila dahil walang kagamit-gamit ang nasabing room apartment. Maya-maya pa, hindi na rin niya namalayang tinangay na ang diwa niya ng antok. Nakatulog na nga si Keeper habang nakatakip ng kumot sa kanyang muka. Kaya lang ay may biglang humatak ng kumot, kaya napapaungot-ungot siyang dumilat at hinanap ang nasabing kumot. Nang makita niyang nasa paanan banda ang kumot, ay kunot noo niya itong kinuha at itinakip ulit sa kanyang muka at bumalik sa pagtulog. Subalit, wala pang isang minuto ay meron na namang humatak nito, kaya bumusangot ang kanyang muka habang nakaharap kay Luis na nahihimbing naman sa pagtulog. Tila nawala naman ang antok niya pagkakita sa kaklase na mahimbing na natutulog at ang kumot ay nasa paanan na naman niya. Napapakamot ulo niya sanang kukunin ito, ngunit bigla na lamang may humatak sa kumot hanggang sa mapunta ito sa pintong nakasara. Mula roon, unti-unting lumutang ang nasabing kumot at nakabuo ng imahe na parang may tao na nagtatago sa loob nito. Nanlaki ang mga mata ni Keeper, kaya tinapik-tapik niya si Luis na sobrang himbing sa pagkakatulog. Hindi niya na natapos pa ang ginagawa, sapagkat nang mahulog ang kumot sa sahig ay kitang-kita niyang nakakasulasok na itsura ni Elvis. Basag na basag ang mukha nito at wakwak ang tiyan. Nahuhulog pa ang mga lamang loob nito sa sahig. Hindi alam ni Keeper ang mararamdaman pagkakita sa kaluluwa ni Elvis. Para siyang nabato sa kinatatayuan hanggang sa marahan itong lumapit sa kanya. Mag-ingat ka sa babaeng yun na nasa third floor. Hindi siya totoong tao. Pinatay niya ako. Kayo na ang isusunod niya. Bago pa makalapit sa kinaroroonan niyang kaluluwa, ay naghalo na ito sa kawalan na para bang bula. Sinundan niyo ng napakalamig na hangin na bumalot ng matinding lamig sa buong silid. Nanuot ang lamig na iyon sa katawan nila, dahilan para magising si Luis at naghahanap ng maikukumot. Oy par, puwit ka na naman. Anong oras na ba? Alas 12 na pala. Matulog ka na uy. Pahingin na rin ang kumot ha. Nasaan yung kumot? Pagkaturo ni Keeper ng kumot na nasa tapat ng pintong nakasara, ay napakunot noo si Luis na halata ang hilatsan ng muka ang matinding pagtataka. Ang layo naman ang narating ng kumot natin. Pinagmasdan na lang ni Keeper ang kaibigan habang kinukuha nito ang kumot bago bumalik sa higaan. Dahil sa pangyayaring yon ay hindi na naman nakatulog ng maayos si Keeper. Kaya kinaumagahan habang papasok sila ni Luis ay kitang-kita ang antok sa kanyang mga mata. Mabuti na lang ay nakasagot pa rin siya sa kanilang pagsusulit kahit papano. At ng tanghaling yon, habang nakatambay sila ay narinig na naman ang magkakaibigan ng usapan ng mga kagrupo ni Troy. Nakumpirma nga nilang katawan ni Troy ang nasa morgue. Subalit nawawala ang ulo nito at hindi pa rin nahahanap. Sa hindi malamang kadahilanan ay bigla na lamang naisip ni Keeper ang nangyari kaninang madaling araw, kung saan nagpakita sa kanyang kaluluwa ni Elvis. Nagritmo sa utak niya mga sinabi nito, kaya nakaramdam siya ng matinding kilabot. Mag-ingat ka sa babaeng yun na nasa third floor. Hindi siya totoong tao. Pinatay niya ako. Kayo na ang isusunod niya.
Hindi niya na halos maintindihan ang ilang mga sinabi ni Luis sapagkat gumapang na ang kilabot sa buong niyang pagkatao. Simula sa talampakan, umangat ito sa tuhod, papunta sa tiyan hanggang sa namuo sa kanyang batok. Pare, okay ka lang? Narinig mo ba ang sinabi ko? Dahil doon ay tila bumalik ang ulirat ni Kiefer. Ano yun par? Sabi ko na di ka nakikinig. Lalim yata ng iniisip mo. Parang kanina ka pa wala sa sarili mo Tingnan mo yung itsura mo, namumutla ka. Puyat ka na naman kasi. Pasensya na par. Pero narinig ko yung sinabi nila. Yung ulo raw ni Troy, hindi pa nakikita. Nakilala lang siya dahil sa mga tattoo niya sa katawan. Grabe no? Ang lupit din ang gumawa nun. Pero sa ugali ng yun, expected ko na talaga na marami siyang makakaaway. Hindi na umimik ang may kapayatang lalaki. Nagtuloy-tuloy na lang ito sa paglalakad hanggang sa makalabas sila ng universidad. Pagdating sa kanilang building apartment ay hindi naman naabutan ng dalawa si Mang Enrile. Meron kasi itong inaasikaso, kaya ang masungit na pamangkin na naman ito ang nandoon. Hindi na pinansin ng dalawa si Lilibet. Nagtungo na muna sila sa kani-kanilang room apartment. Par, ano? Kain ulit tayo sa parisan? Matutulog muna ako par. Puyat na puyat talaga kasi ako Oo, sige. Ako na lang muna. Pagkapasok ni Luis sa kanyang silid ay umakyat na sa hagdan si Kiefer hanggang sa marating ang 3rd floor. Nang huminto siya sa harapan ng kanyang room apartment ay muling napatingin ang binata sa pinakadulong silid. Muli na naman tuloy niyang naalala ang sinabi ng kaluluwa ni Elvis. Mag-ingat ka sa babaeng yun na nasa 3rd floor. Hindi siya totoong tao. Pinatay niya ako. Kayo na ang isusunod niya. Napailing siya ng gusto at saka mahinang tinapik-tapik ang noo. Tigilan mo na nga pag-iisip ng hindi maganda, Kiefer. Pagod ka lang siguro. Natigilan siya sa pagkausap sa sarili sapagkat narinig niyang bumukas ang pinto sa pinakadulong silid at mula roon ay iniluwa si Mina. Kumpara kahapon, napakatahimik nito nang makita niya. Ngayon naman ay kakaibang aura ng babae. Nakasuot ito ng kulay itim na maiksing dress. Litaw na litaw ang kaputian, ang kaseksihan at kagandahan ni Mina. Nakangiti pa ito habang nakatingin sa kanya na parang nangaakit. Napalunok ng laway si Kiefer habang papalapit sa kanya ang magandang babae. Hindi kaagad kasi siya nakakilos dahil para bang naaakit siya sa angking kagandahan nito. Ayos ka lang ba? Ha? Saka lamang napagtanto ni Kiefer na nasa harap niya na ang magandang babae na pulang-pula ang labi. Ang sabi ko, ayos ka lang? Para ka kasing natutulala dyan. Oo. Ayos lang ako. Mabuti naman kung ganon. Pasensya ka na pala kung medyo nasnab kita nung nakaraan. By the way, gusto mo bang sumama sa akin? Wala kasi akong kasama. Gusto ko sanang kumain. Ha? Ako? Nakangiting tumango ang babae na tila nang aakit na naman ang muka. Dahil doon ay tila nalimutan ni Kiefer ang lahat ng mga kakaibang bagay na nangyari sa kanya. Ang pagpapakita ng nakatatakot na nilalang sa bintana. Ang naging pagpapakita ng kaluluwa ni Elvis na nagbibigay babala sa kanya. Para siyang nahipnotismo ni Mina, kaya wala siya sa sarili na napatango rito. Magbibihis na ako. Okay lang ba? Sure, no problem. Excited na pumasok ng room apartment si Kiefer at nagmamadaling nagbihis panlakad.
Hindi rin kasi siya sigurado kung paanong bigla na lang siyang napapayag. Kahit tila nagdadalawang isip siya, ay tumuloy pa rin siya. Kaagad silang lumabas ng building apartment at nagtungo sa isang fast food. Nang nasa loob na sila at nasa harap ng counter para pumili ng makakain, ay saka lamang napagtanto ng may kapayatang binata na nagtitipid nga pala siya. Tila naramdaman naman ni Mina ang tungkol sa pagbabudget niya ng pera, kaya bigla itong nagsalita. Ako nang bahala, sagot ko na. Maghanap ka na lang ng upuan muna natin. Sige. Parang maamong tupa na sumunod ang binata hanggang sa makahanap siya ng pwesto nila sa isang gilid na kitang kapaligiran sa labas. Nang nakaupo na, ay napaisip bigla si Keeper kung papaanong napapayag na lang siya kaagad ng ganun-ganon. Hindi niya rin maintindihan ng sarili, kaya sinulyapan niya ang babaeng nasa counter na umu-order ng makakain nila. Lintik, anong ginagawa ko rito? Napatingin siya sa labas na eksakto namang dumaan si Luis na nagulat din pagkakita sa kanya. Nagtatakang tumitig sa kanyang kaibigan at pagkalaon ay biglang pumasok para tanungin siya. Oh, akala ko ba matutulog ka ng maaga? Gusto mo lang palang kumain sa fast food eh. Naudlot na siya sa pagsasalita sapagkat dumating na si Mina na ikinagulat niya. Par, magpapaliwanag ako mamaya. Kaya naman pala eh. Kaya pala ayaw akong makasabay kasi may kadit ka. Pwede mo namang sabihin sa akin eh. Nagdahilan ka pa na matutulog. Ayos ah. Tangi, hindi. Pasensya ka na. Akong nag-invite sa kanya. Pero kung gusto mo, pwede kang sumama sa amin. Nako. Baka maistorbo ko pa kayo. Sige na. Maiwan ko na kayo. Par, bukas ah. Magkwento ka sa akin ah. Guys, paalam. Dali-daling umalis si Luis at hiyang-hiya naman si Keeper dahil alam niyang mag-iisip ng kalokohan ng kanyang kaklase. Kaya habang nakaupo siya ay nagpaliwanag na kaagad siya sa babae. Nako, si Luis yun. At same building apartment lang din natin siya. I know. Sa second floor siya, hindi ba? Kilala ko naman lahat ng nakatira roon. Kilala mo lahat? Oo, syempre. Sa isang building lang tayo. Kaya dapat lang na makilala natin ang isa't isa, hindi ba? Dumalaw nga ako sa iyo nung isang gabi eh. Napakunot ng noo si Keeper sapagkat wala naman siyang matandaan na dumalaw si Mina sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng conversation. Dumalaw ka sa akin? Wala akong maalala. Hindi mo maalala? Grabe, nakalimutan mo na kaagad. Takot na takot ka pa nga nun. Kaya nga naaliw ako lalo sa'yo. Mas lalong napakunot ng noo ang binatang may kapayatan. Kaya hinawakan siya ni Mina sa dalawang kamay. Bago ngumiti ng makahulugan, tila ba may kakaibang kilabot ang sumilay sa pagkatao ni Keeper matapos maramdaman ang kakaibang lamig na dumaloy sa kanyang pagkatao mula sa kamay ng babae. Pagkalaon ay sumeryoso ang mukha ni Mina. Tumitig siya ng matagal sa binata na unti-unti nang kinakabahan dahil sa mga nangyayari. Bigla na lang ding pumasok sa isip ang kaluluwa ni Elvis na nagpapaalala patungkol dito. Mag-iingat ka sa babaeng yun na nasa third floor. Hindi siya totoong tao. Pinatay niya ako. Kayo na ang isusunod na. Pagkatapos maalala ang mga yun, ay mahina pero seryosong nagsalita si Mina sa kanya. Kita sa mga mata ng babae ang bagsik na anumang oras ay maaari siyang gawan ng masama. Natulala ka nung makita mo akong nakadungaw sa bintana mo. Pero bago yun, nauna mo ako nakitang tumalon sa rooftop. Sinundan mo pa nga ako noon hanggang makita ka ni Aling Linda. Ang
Ang dami niyang sinabi tungkol sa akin, hindi ba? Habang nagsasalita siya, ay pahigit ng pahigit ang pagkakahawak niya sa mga kamay ni Keeper na pilit namang kumakawala. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita gagalawin eh. Hindi ako mahilig sa mga hindi malaman. Pero kapag nagsumbong ka, malalaman at malalaman ko yun. Kaya humanta ka. Natigilan sila saglit nang biglang mag-vibrate at umilaw-ilaw ang hawak na order na stab ni Mina. Ngumiti pa siya saglit bago kunin ang kanilang order. Pagbalik niya sa pwesto ay hindi na maipinta ang mukha ni Keeper dahil sa takot. Iiwan ko na itong order mong pagkain. Tandaan mo ang pinag-usapan natin. Dahil baka matulad ka kay Aling Linda. Sige ka, ikaw rin. At saka, huwag kang lilipat ng room para naman hindi ako malungkot sa 3rd floor. Pagkatapos sabihin yun, ay ngumiti ang babae na tila ba bumalik sa normal ang lahat. Tinapik niya sa balikat ang binatang takot na takot. Pagkalaon ay muli siyang nagsalita. May iwan na pala muna kita kasi alam mo na, may kailangan pa akong gawin. Medyo nagkikrave ako sa mga katulad ni Elvis at Troy. Dati mga katulad ni Sally ang gusto kong biktima. Pero ngayon, palit na muna ako sa mga lalaki. Mas malutong ang mga laman nila. Nang marinig niya yun, ay tuluyan na siyang kinumutan ng matinding takot. Hindi niya alam ang gagawin. Kaya habang pinagmamasdang umalis ang magandang babae, ay napaluhan na lamang siya ng tahimik. Ilang minuto rin siyang na-stuck bago maigalaw ang sarili at umalis sa lugar na yon na hindi man lang nabawasan ang pagkaing in-order ni Mina para sa kanya. Para siyang lasing dahil lutang na lutang siya habang naglalakad pabalik sa building apartment. Napadaan pa siya sa eskinita kung saan nakatira si Aling Linda at ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makitang pinaglalamayan na ang matandang babae. Parang noong isang gabi lang, nakausap niya pa ito. Pagkakita sa kanya ng ginoong si Samuel, ay nilapitan siya nito at kinausap. Doon nga sinabi ng lalaki na malaki ang tiyan na nasa gasaan daw ang kanyang ina noong nakaraang gabi at dead on arrival na raw ito. Hindi lang masabi ni Keeper na hindi naman talaga pagkakasagasa ang ikinamatay na matanda, kundi malamang ay kagagawan ng halimaw na si Mina. Nagpaalam na kaagad siya sa Ginoo dahil hindi niya kinaya ang mga nangyayari. Nang nasa main entrance na siya ng building apartment, ay mas lalong namuo ang takot sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kalamnan, kaya hindi siya halos makahakbang sa hagdan. Nang nasa 2nd floor na siya, ay saglit na napaupo si Keeper sa isang gilid, malapit sa room apartment ni Luis. Doon ay napaiyak na siya dahil sa takot, hanggang sa lumabas ang kanyang kaklase. Pagkakita sa kanya ni Luis, ay nagulat ito kaagad sa kanya. Bakit, Par? Takang-taka si Luis sapagkat pag-alalay niya sa kaklase ay nanginginig ang buong katawan nito. Anong nangyari? Uy! Kanina lang may kadate ka pa eh. Habang umiiyak, ay tumitig lang si Keeper sa kaibigan at inaalalayan siya hanggang sa makarating sila sa tapat ng room apartment niya. Nagdadalawang isip ang may kapayatang binata kung ibubunyag niya ba rito ang totoong katauhan ni Mina. Para hindi nagpakamatay si Elvis. Tapos si Troy. Napalingon siya sa pinakadulong silid, sa silid mismo ni Mina, sapagkat meron siyang naisip. Pasukin natin ang bahay ng halimaw na yun habang wala pa siya. Bumitaw siya sa pagkakaalalay ni Luis at mabilis na naglakad papunta sa tapat ng room apartment ni Mina. Puwersahan niyang binuksan ang pinto at nang bumukas ito ay napatakip siya ng ilong dahil biglang umalingasaw ang nakakasulasok na amoy.
Paglapit naman ni Luis ay napatakip din ito ng ilong bago magsalita. Putik naman oh. Bakit ang baho? Sobra! Naudlot na sa sinasabi si Luis sapagkat biglang pumasok si Keeper sa loob at naghanap ng maaaring maging ebidensya para mapatunayang halimaw at mamamatay tao ang kapitbahay niya sa 3rd floor. Pagdating nila sa bandang kusina ay nakakita sila ng lumang deep freezer at mula roon ay may tumatagas na mga dugo. Nagkatinginan ng magkaibigan habang marahan at sabay silang lumapit sa deep freezer. Ano bang meron dito, Par? Ano bang nalaman mo? Halimaw yun si Mina. Tinakot niya ako kanina. Ang sabi niya, siyang pumatay kay Elvis. Pati sa schoolmate nating si Troy. Tapos, pinatay niya rin yung kakilala kong matandang babae. Pagkatapos sabihin yun, ay kaagad na binuksan ng dalawang deep freezer at ganoon na lamang ang gulat nila. Matapos makita ang ulo ni Troy na dilat na animoy nakatingin sa kanila. Ilang niya naman. Umalis na tayo rito. Isumbong natin sa mga otoridad. Sinong isusumbong niyo sa otoridad? Gulat na napalingon ang magkaibigan sa pintuan matapos marinig ang boses ni Mina. Nakatayo ang babae at mabalasik na nakatingin sa kanilang dalawa. Akala ko pa naman, matatakot ka sa mga sinabi ko kanina, Keeper. Biruin mo yun? Naglakas loob ka pa talagang pumasok sa room apartment ko at nagsama ka pa? Habang nagsasalita ang babae, ay unti-unting nagbabago ang anyo nito. Mula sa isang magandang babae ay naging nakatatakot ang itsura nito. Ang matangos niyang ilong ay biglang lumubog. Ang mga mata niya ay tumalim at namumula ng gusto. Nawala ang kilay at mas nangitim ang kanyang buhok habang unti-unting tumutulis ang mga tenga. Naglitawan din ang dalawang pangil at umusli ang mahabang dila na nagpaalala kay Keeper ng unang gabi niyang maengkwentro ang halimaw. Humaba na rin ang mga kuko nito sa paa at kamay. Kasunod ng pag-usli ng mga balat sa kamay na nagsisilbing niyang pakpak. Siya yun, Par! Siya yung halimaw na nakita ko sa bintana ng kwarto ko! Aswang nalayog ang tawag dyan, Par. May mga ganyan sa probinsya namin. Pero hindi ko sukat akalain na dito ako makakakita sa syudad. Nakuha mo yun, Luis. At sa tingin nyo, patatakasin ko pa kayo ngayong alam nyo na ang sikreto ko. Matapos makitang nakatatakot na mukha ng babae, ay matinding takot ang sumilay sa dibdib ng mga kaibigan. Gayunpaman ay hindi nila hinayaang lamunin sila ng matinding takot na yun. Kaya nang sumalakay ang halimaw ay nilabanan nila ito sa abot ng kanilang makakaya. Kahit alam nilang mababa ang tsansa na matakasan ito. Sa kalagitnaan ng hating gabi ay umalingaw ang mga sigawan sa 3rd floor kasabay ng pag-alulong ng mga asong malapit sa paligid ng building apartment. Kinabukasan, nabalita na lamang sa TV na mayroong nasunog na building apartment sa Metro Manila. Tinatantsyang 6 na kataong sugatan sa nasunog. Kabilang na roon ang magkaibigang Keeper at Luis. Mabuti na lang ay nailigtas sila sa sunog at nalayo sa panganib. At ayon sa pagsisiyasat ng mga otoridad, ay nanggaling sa 3rd floor ang sunog sa mismong silid ni Mina. Kaya lang, ang nakakapagtaka roon ay hindi na nakita pa ang babae, kaya hinihinalang natupok ng apoy ang katawan niya. Pero duda't hindi mapakali ang magkaibigan sapagkat alam nilang hindi basta-basta namamatay ang ganoon na lamang ang aswang. Alam nila yon sapagkat bago nila maisipang pasabugin ang tangke ng gasolina ay maraming beses nilang pinagsasasaksak si Mina pero parang walang nangyari. Makalipas ang 3 buwan pagkatapos ng unang semester ay nagpa siya munang umuwi si Keeper sa kanilang probinsya. Ganoon na rin munang ginawa ni Luis. Ilang linggong makalipas
ay nakatanggap ng tawag si Keeper mula kay Luis, pero babae ang boses ng nasa kabilang linya at pamilyar yun sa kanya. Kumusta, Keeper? Inuna ko muna itong kaibigan at kaklase mo dahil mas madaling matunto ng kinaroroonan niya. Magkalapit lang pala kami ng baryo. Mina? Nakuha mo. Ang galing mo talagang manghula. Anong ginawa mo kay Luis? Huwag kang mag-alala. Malalaman mo rin ang ginawa ko sa kanya. Dahil pagpunta ko dyan, ganoon din ang gagawin ko sa'yo. Gusto mo bang marinig ang boses niya? Dinig na dinig nga ni Keeper kung papaanong sumisigaw dahil sa matinding paghihirap ang kalagayan si Luis, hanggang sa maya-maya ay nadinig na lang niya na naghihingalo na ito. Napakasama mo! Kung hindi ka lang kasi nangialam, hindi naman ito mangyayari. Kaya maghintay ka lang dahil pupuntahan kita. Ipararanas ko sa'yo ang pinakamatinding paghihirap na hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo. See you soon, Kiefer.